Pilit po nitong isitsura na may pera si BP Sara. Wala nga eh. Ang kulit mo eh. Ito, pakinggan po ninyo. SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po. Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Edi wow! So, at sasabihin nila na valid ang aming subpoena. Please explain. Dahil kriminal nga po ang pagsasapubliko at hindi lang pagsasapubliko yung pagbubukas ng mga account na walang court order, ang dapat ginawa ng AMLAC ay sumipot sa Kongreso at paalalahanan ang mga mambabatas na sang-ayon sa saligang batas at sa dalawang batas na ginawa mismo ng Kongreso, hindi po pwedeng isiwalat sa publika yung mga bagay-bagay na yan. Hindi nga dapat sila binuksan ng mga account na yan. Dahil under the AMLAC law, bago pa man sila makabukas, dapat meron na silang court order na galing mismo sa Court of Appeals. At dahil linabag nila itong dalawang batas neto, yung AMLAC na nagbukas, nagsiwalat, at yung mga miyembro ng Committee of Justice na nagsapubliko ng mga impormasyon nito, lahat sila dapat mapatawan ng parusa. Hindi po ito covered ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lang sa krimeng libel. Ang sila ay malayang magkaroon ng balitaktakan dahil ang pulisiya nabubuo matapos ang malawakang balitaktakan. Ito po ay kriminal na bagay. Inahantulad po natin to sa mga kriminal gaya ng murder at iba pa, no? Naku po. Maling-mali po ang ginawa ng AMLA tsaka itong sabagay, si Boying nandyan eh. Tinatawag nilang Bendalo. Na hindi sila po pwedeng walang pananagutan. Kailangan mapanagot sila, makulong sila na magsilbing halimbawa na hindi po pwedeng naghahari-hari-uri ang mga mambabatas, lalong-lalo na ang pinakakorap na Kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas. Malinaw at matalas po ang inyong pahayag. Your Honor, after checking it, we can confirm na wala pong nakalagay na cash on hand or deposit declared sa 2020 SALN of the Vice President. Okay, thank you po. Punta po tayo sa kanyang 2021 na SALN. Wala nga. Anong gagawin ninyo ngayon? Kapag siguro sa oras na yun, mga kareaksyon, lahat ng cash niya nakalabas. Wala nakadeposito. Anong gagawin natin? Habang siya... Tama na. Meron po ako babasahin sa inyo mga kareaksyon. Ito mga kareaksyon, malupit po ito mga kareaksyon. Magugulat po kayo dito. Magugulat po kayo dito mga kareaksyon. Ito po ay sa Facebook page ng napakalupit at napakagaling po na si Mike Defensor. Ito. Babasahin ko po sa inyo mga kareaksyon para maliwanagan po ang mga nagugulumihanan. Ang ating mga kababayan na nagugulumihanan pagdating po sa sinasabi nilang ito po. Ito po mga kareaksyon Ito. Ano po sabi ni Attorney Mike Defensor? Ayan po, Mike Defensor, ayan. Former secretary ba yan, tsaka congressman, ito. Mga kareaksyon, sabi po ni Sir Mike. Ano po sabi ni Sir Mike dyan mga kareaksyon? Babasahin po natin Walang kwenta. Walang kwenta daw. Oy, mga taga-injustice, walang kwenta. Ito mga kareaksyon. Ano po sabi niya dyan? Pilit na pilit ang hearing ng Justice Committee na sa totoo lamang ay isang fishing expedition. Malinaw na noong bumoto sila sa aprobado sa form and substance, dapat sigurado na sila na mayroong anomalya o illegal sa SALN ni Sara Duterte. Nauna pa yung botuan po mga kareaksyon sa form and substance. Nako mga kareaksyon, yan ay sinasabi natin Nauna pa po yung tinatawag nating botuan. Halimbawa, dapat malinaw nilang naipakita kung may bahay o pera na itinago ni BP Inday Sara na hindi idineklara. Ibig sabihin, dapat may konkretong ebidensya ng nakaw na pondo. Ngunit wala. Naghahanap pa sila. Ito namang Anti-Money Laundering Council or AMLAC, nagpagamit pa sa ilalim ng batas, ang korte lamang kasama ang Senado bilang impeachment court ang maaaring maglabas ng detalye ng bank account. Gayunpaman,
ano ba talaga ang lumabas sa hearing? Alright? Ito, mula pa noong 2005, ang tinutukoy nilang kaso noong hindi pa Vice President si Sara Duterte. Katulad po ng sinabi ko kanina, mga ka-reaction, dapat nung baby pa si BP Sara ay binilang na yung pambili ng diaper ni Digong. Ngayon, kung mag-i-impeach ka ng Vice President, dapat ang mga issue ay kaugnay ng kanyang panunungkulan bilang Vice President. Hindi noong wala pa siya sa naturang posisyon. Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act or AMLA, ang covered transaction ay yaong lampas 500,000. Hindi ito otomatikong illegal. Ang suspicious transaction naman ay mga kahina-hinalang galaw ng pera. Lalo na kung sangkot ang mga politiko, ngunit hindi ibig sabihin nito na may kasalanan agad. Inaalerto naman lamang nito ang AMLAC para magsuri. Kalokohan ang ginagawa ng AMLC at ng Committee on Justice na ipakita na malaki ang pera sa bank account ni BP Sara Duterte. Ang ipinakita nila ay ang inflows at outflows ng account ni VP Sara at ni Attorney Maneses Carpio. Halimbawa, kung kumita ka ng 100,000 at gumastos ka ng 98,000, ang total transaction mo ay 198,000. Kahit 2,000 lang ang natira sa bangko. Ibig sabihin, pinalalaki nila ang numero sa pamamagitan ng kabuuang galaw ng pera. Hindi ang actual na natitirang balanse. Ngayon, ito mga kareaksyon ng katarantaduan ng mga yan, ang ginagawa po ng mga yan mga kareaksyon, puro po mga kareaksyon, paninira po yan. Ang ginagawa lang naman nila dyan ay puro paninira. Ngayon, ito ang dapat talagang tingnan. Ang inflows at outflows sa account ni BP Sara mula ng maging Vice President siya ay 41 million noong 2022, 4.7 million noong 2023, 13.4 million noong 2024, at 1 million noong 2025. Kabuuan ay 60.1 million ayon kay Attorney Mel George Racela Buenaventura ng AMLC. Ibig sabihin, ito ay kabuuang pasok at labas ng pera. Hindi ito pera na naipon at nananatili sa bangko. Sa totoo lang, mas malaki pa ang laman ng isang maleta sa isang delivery kaysa sa ipinakita nilang halaga. Walang kwenta. Ayan mga ka-reaction. Walang kwenta. Total 60.1 million pesos. 2022, 41. Yun, sinasabi ko na kanina. Ayan, labas-pasok po yan. Hindi ibig sabihin po niyan, mga ka-reaction, pera po ni BP Sara Duterte sa kanyang bank account. Kasi pag meron kang 1 million, tapos nag-withdraw ka ng 900,000, yung transaction mo doon, 1.9 million na. Yung pumasok na 1, tapos naglabas ka ng 9, hindi ibig sabihin meron siyang 2 million. Diba? Kaya nga dito mga ka-reaction na papatunayan natin, kaya wala na pong nagtitiwala sa mainstream media, kaya wala na pong nanonood sa mainstream media, nananatili na lamang po ang mga viewers sa Reaction TV page. Bakit? Dito ang reaction natin dito, realistic eh. Realistic, hindi mga yung tinatawag nilang katarantaduan. Di ba? Kaya dito mga ka-reaction, makikita po ninyo, nawalan na po ng tiwala ang taong bayan sa mainstream media dahil hindi po nila kinover yung oral argument dyan sa may Supreme Court. Di ba? Meron pa kayong, meron pa kayong angal. Wala na, di ba? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa Reaction TV PH, mag-subscribe ka na at mag-like at mag-share at magpa-member kung meron kang extra pera dyan. Kung wala naman, okay din na lang na mag-subscribe ka na lang. Alright mga ka-reaction dito, mga ka-reaction na si Chua. Si Chua, pakinggan po natin si Chua. Doon sa nakaraang video naman, yung kahon na hindi binuksan. Kung hindi pa po ninyo napapanood, yung maiwagang kahon ni Luis Tro na kinuha sa BIR, na ayaw niya niyang ibalik sa BIR, ayan po mga ka-reaction. Kung hindi pa po ninyo napapanood, panoorin po ninyo. Dito naman mga ka-reaction, alam po ninyo ang binibilang nilang asset and liabilities ni BP Sara Duterte at ni Mans Carpio ay umabot po ng 88 million. Ako, isang maleta lang yun naman. Isang maleta lang yun eh.
Di ba? Akala ko naman meron silang mga 200 million, 500 million. Ako, 88 million, isang maleta lang yun eh. O pakinggan po natin si ano ha, si ano dito, si Chua. Eh, maganda po itong panoorin po natin na sarswela ng mga ungas. M and acknowledged by the Central Records Unit of the same office. It was also sent to the complainant Sabalya et al. Through Attorney Amando Virgil Ligutan on April 20. Kasi po sa aming Ito, pinapakilala ko po sa inyo si Chihuahua. Si Chihuahua, best friend na ito ni Yorme ngayon. Nakalimutan na ni Yorme yung katarantaduan nito. Yung nagtayo siya ng mga barangay hall sa kalsada, di ba? O ngayon, okay na, best friend na ni Yorme. Hindi raw magnanakaw si Bongbong Marcos, sabi ni Yorme. Ngayon pala si Yorme, isa siyang tinatawag na Manchurian candidate. Manchurian candidate, ibig sabihin, pangit na kandidato, Manchurian. para po makatulong sa amin sa determination of probable cause sa SALN violation or sa ill-gotten wealth. Pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung SALN ng ating Vice President? Magandang umaga po. Hill-gotten wealth talaga, hill-gotten wealth. Binanggit po niya yung salitang hill-gotten wealth. SALN pa lang ang pinag-uusapan, lumabas na sa bibig ng si Chihuahua, isang aso, ay ano na talaga, SALN. Binanggit niya yung hill-gotten wealth. Hill-gotten wealth, wala pong 100 million ng hill-gotten wealth ni Sara Duterte tsaka ni Mas Carpio. Parehong abogado yan. Dala po namin ang mga SALN na Kung wala pang 100 million ang asset and liabilities, pag sinabi liabilities, may kasamang utang yun. Yung asset and liabilities ni Mas Carpio tsaka ni Sara Duterte, kapag sinabi nilang 88 million, umabot ng 88 million, ibig sabihin, kung abogado ka, dalawa kayong abogado, mahirap pa kayo. Hindi pa kayo mayaman. Isang ano lang yan ni Sal Panelo, isang kliyente lang ni Sal Panelo yan. O limbawa, si Gretchen Barreto, gano'n. Pero yung 88 million, dalawa kayong abogado, tapos yung asset and liabilities niyo pinagsama, 88 million, pur pa kayo bilang abogado. Mahirap. Mahirap na mga abogado yan. Ako nga, hindi ako abogado di ba? Okay lang. hingi po ng komite ayon sa subpoena Duces Tecum na inyong ibinigay sa amin. May we direct the committee secretary to receive the copy of the SALNs, which are being submitted by the Office of the Ombudsman, so that the same will form part of the record. Wala talagang ginto ang salsalin ang istorya ito, Sige, salsalin nyo na salsalin yan. Pinagtatawanan na kayo ng taong bayan, mga taga-Justice Committee ng Kamara. Alam po ba ninyo ang tingin nila sa inyo? Mga hungas. Of our proceeding. Ombudsman? Bago nagsimula ang ating pagdinig, Ito, pinapakilala ko po sa inyo si Bonjing Remula, ang founder po ng mga Bendalo Group. Bendalo Group of Companies. Siya po, si Bonjing, tsaka si Inayupak na si Erwin Inayupak Tulpo, yun. Siya yung Vice Bendalo. Ito po yung original Bendalo. binigay na po namin ang mga kopya ng subpoena, mga kopya ng mga dokumentong hinihingi ng komite sa amin. The committee notes that the Ombudsman already submitted ahead of the commencement of this proceeding. Ito, may pagkaano rin to may pagka, dapat madisbar to di ba? Tinago niya yung asawa niya, may kaso yun Tapos kinuha nilang abogado si Mas Carpio, hindi nagbayad. Honorable Chua? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang ating ombudsman kasi base po dun sa paragraph 107 ng Sabalya complaint, ang ating pong Vice Presidente ay naging Vice Mayor ng Davao noong taong 2007 hanggang 2010. At siya rin po ay naging alkalde ng Davao mula 2010 hanggang 2013, 2016 hanggang 2019, at 2019 hanggang 2022. But I notice, Madam Chair, ang naibigay lamang sa ating mga dokumento dito ay mula 2016 hanggang 2024. Pwede ko po bang malaman nasaan po yung SALN nung taong 2007 hanggang
2015, nung ang ating pong Vice President ay Vice Mayor at Mayor ng Davao? Isang ano lang ho, no? Isang paglilinaw. Kasama ko po dito ang aming opisyal ng Ombudsman, si Attorney Karen Batu ng Central Records Division upang sumagot po sa mga tanong na partikular tungkol po sa mga dokumento sapagkat hindi ko po nakakikita itong mga dokumentong ito sapagkat iba po ang aking ginagawa sa Office of the Ombudsman. Maaari po, ipasa na po ang mikropono kay Attorney Karen Batu. We recognize Attorney Batu. Please Oh, answer ito, the si Attorney Bato na. Bato, di ba? Magaling talaga eh. Attorney Bato. Oh. Good morning, Hindi attorney nagbabato ah. Attorney Bato. O, nawala ako ah. Nasaan ako? Kuda na ako ng kuda. Nawala naman yung mukha ko. Oh, balik natin. Balik natin yung mukha ko eh. Nawala eh. Oh. Ayan na oh. Huwag po kayo mainip po. Ayan, bumalik na. Mas pogi, di ba? O yan oh. Hindi po, yung attorney na yun, Bato. Hindi nagbabato ah. Bato. Your Honor. Based po dun sa submission namin earlier before the proceedings, kasama po sa sinabit namin yung 2007 to 2012 SALN ng ating Vice President. May certification din po tayo na yung subpoena po kasi is from 2007 to 2013, 2016 to 2022. So yung 2015 po, hindi po kasama sa mga sinasubpoena sa Office of the Ombudsman. Ang kulang lang po sa mga sinubmit namin. Attorney Batu, if I may interrupt, kindly speak closer to the microphone. Sige po. Sorry po. Ulitin ko po, Your Honor, ang meron po kaming sinubmit 2007 to 2012. Yung pong mga SALN na yon came from our office of the area office from the Mindanao. Kasi sila po yung repository or custodian ng SALN during the time na City Vice Mayor and Mayor po yung ating Vice President. So we requested pa po. So kasama po yun ngayon sa sinubmit namin. Nandun po yun sa submission namin before the proceedings. Okay, kasi meron lamang po ako dito is 2016 hanggang 2024. Kasama po yun sa binigay po namin sa COMSEC ngayon. Okay. Anyway, with that, siguro magsisimula na lang akong magtanong from 2016 to 2024 dahil yun lang ang meron akong record dito at hindi po sa akin na ibigay ng... If I may interrupt, Honorable Chua. COMSEC, please be directed to provide copy of the SALN submitted by the OMB to the justice members. 1 and minute later recess. to the complainant and the respondent. Thank you. 2000... Okay. Okay. May I proceed now, Madam Chair? You may proceed. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang ating kagalang-galang na ombudsman. Base po dito sa SALN na isinumiti po ninyo dito sa committee, maaari niyo po bang i-confirm na yung SALN po ng ating Vice President noong taong 2007, habang siya po ay Vice Mayor ng Davao, ay may declared net worth na 7.250 million 497. For the guidance of the justice members, the question is anchored on the 2016 SALN. So, 2007. 2007, COMSEC 2007. kindly flash the concerned SALN for the guidance. Yan po mga kareaksyon ng katarantado nila. Mga walang hiya po ito eh. 2007. 2007. Ibig sabihin, from 2007, ba't hindi pa ninyo inanin yung pinanganak siya para 2007 kasama sa impeachable offense? 2007? Di ba naging Vice President siya 2022? Kinakalkal po nila magsimulang 2007. Bakit hindi nyo kalkalin magsimula nung kindergarten yan? Kung magkano yung pera niya sa bulsa? Nahiya pa kayo? 2007 talaga?
Grabe mga ka-reaction. Sisimulan ni Chua, 2007 daw. Of the members. 2007. Mga walang iya talaga mga to. Impeachable offense yan. Impeachable offense, hindi pa siya vice president ha. Dapat yan, kinalkal ninyo, magsimulang kindergarten yan. Kung magkano binibigay na baon sa kanya ni Digong. Nahiya pa kayo? Nagpigil pa kayo talaga? 2007 lang? Kulang yan. Dapat, yan, 1985, ganoon. Declared net worth. Your Honor, I will just read the content ng 2007 SALN ng ating Vice President. And it is stated here na ang kanyang net worth is 7,250,497. Okay, so kinukonfirm po ninyo. Tama po. Yun po yung nakalagay dito sa thank, SALN thank niya. you po. Can we flash the amount of net worth? I-plus ninyo, i-plus, tapos ilagay mo sa record, katulad ng umiyak si Madriaga. Di ba? May umiyak si Madriaga, put in the record. Ngayon, 2007, put in the record din. Dapat, bumalik kayo nung kindergarten yan. Kulang yan. Mga walang hiya, mga animal. There. 7. 7,250,000. Alright. So dito po sa 7,250,000 sa kanya pong SALN, magkano po yung kanyang dineklara na cash at saka cash deposit? Again, reading from the SALN submitted by the Vice President, yung cash on hand and bank niya for the year, various years acquired is 2 million. 2 million. Okay, thank you po. Doon po Po yan, abogado po yan, abogado. Meron lang pera siya sa bangko, 2 million lang. Meron siyang pera sa bangko, 2 million lang. Abogado po yan, abogada. Di ba? Ibig sabihin, yung mga yan, nagsimula talaga yan sa wala. Ngayon, pag umabot na ng 88 million yan, or 100 million, hindi po, hindi nakakapagtaka yan. Pareho pong abogado yung dalawang yan. Parehong abogado. Meron kang 100 million, abogado ka, mahirap ka pa rin eh. sa kanyang 2008, sabi po niya, ang declared net worth po ng ating Vice President at that time, Vice Mayor po siya, noong 2008, is 18.493,616.65. Tama po ba to? Do you confirm this? Your Honor, based on the 2008 submitted SALN, the net worth of the Vice President then is 18,493,616.65. Okay. At magkakano naman po ang dineklara niyang cash at cash deposit po sa kanyang SALN noong 2008? Ang declaration po niya dito sa kanyang 2008 SALN is 2 million din po, Your Honor. 2 million na cash. Salamat po. Punta po tayo sa kanyang SALN noong 2009 habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. May declared net worth po siya na 18,821,264.65. Tama po ba? Please flash 2009 SALN. Your Honor, again, reading from the 2009 submitted SALN of the Vice President, ang kanyang net worth then is 18,281,264.65. Ano po? 18 million 281,264.65. at 281, sorry. Okay. At magkakano naman po ang kanyang dineclare na cash at cash deposit po dito? Based on the submission of the Vice President, the cash on hand bank was 2,800,000 po. 2,800,000. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa 2010 na SALN ng ating Vice President habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. Meron po ditong nakadeclared na net worth
na 16,242,886.65. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, again, based on the submission of the 2010 SALN by the Vice President, her net worth then was 16,242,886.65. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung halaga na idineklara niya na cash at cash deposit po sa kanyang SALN noong 2010 SALN? Based on her submission, the cash on hand bank during the time was 3,661,622. Alright, maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa 2011 na SALN po ng ating Vice President habang siya Bilisan mo, Chua, nainip ako. Meron pa akong papalabas mamaya. Bilisan mo. Wow, pag pinapakinggan ka namin. Pero bago yan mga ka-reaction, stop muna tayo dyan. Stop muna tayo. Nainip ako kay Chua, walang hiya to. Stop muna tayo dyan, ha. May papakita akong figure sa inyo, figure. Ito po ang figure na ipapakita ko sa inyo mga ka-reaction, ha. Baka magulat po kayo, magkano ang pera ni Sara Duterte, ito. Ito mga ka-reaction, pagkumparahin po natin, ha. Yung pong, yung kay Bongbong Marcos, PBB yan, B po yan, B. Nagkamali lang dyan. Hindi po M yan, B. So dito, noong 2020 mga ka-reaction, si Bongbong Marcos meron siyang 203 million. Si Speaker Romualdez meron siyang 475 million. Tapos si Sara Duterte meron po siyang 44 million. Yan. Si Sara Duterte, abogado po yan. Si Bongbong Marcos, anong tawag doon? Jobless. Ano siya? Homeless. Ganun. Noong 2021, meron pong 203 million. Itong si Bangag. Tapos itong si Tambaluslos, meron na naman siyang 475 million. Hindi tumaas. Bumaba siya ng 600,000. Tapos si Sara Duterte, tumaas ng konti ng 4 million. O 4 million ba yun? Hindi. Tumaas siya ng 14 million. Di ba? Tapos 2022, meron pong 960 million itong si Bangag. Ang bilis no? Tapos itong si Romualdez, meron siyang 475 million. Hindi tumataas. Tapos itong si Sara Duterte, 71 million. Minimal lang. Pagdating po ng 2023, meron na pong 1.157 billion itong si Bangag. Tapos itong si Romualdez, mga ng konti, 493 million. Tapos si Sara, 77 million. Di ba? Wala pang konti lang yan. Noong 2024, si Bangag umabot siya ng 1.3 billion. Tapos si Tambaluslos 3.4 billion, di ba? Tapos si Sara Duterte 88 million, di ba? Tapos ang kinu-question po ng mga hungas, si Sara Duterte na meron lang 88 million, isang maleta lang yan. Tapos yung dalawa, mga ka-reaction, hindi isang maleta yan. Bulto-bultong pera yan. Kulang yung dineclare nilang yan dahil nakamaleta nga di ba mga ka-reaction, yun na sinasabi nating malulupit yan. Tuloy mo na, Chua, tuloy mo na yung kwentong kutsero mo. po ay Vice Mayor ng Davao. May declared net worth po siya na 14,271,148.45. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, reading from the from the 2000. Teka lang. I-interrupt ko po kayo ulit, mga ka-reaction. Itigil na natin katarantaduhan yan, Chua. Ayoko na yan. Ito, may papakita po ako sa inyo, mga ka-reaction. Papakita ko po sa inyo si Trililing. Kung gaano kagago ang taong to. Yan po si Trililing. Ang sabi ni Trililing, meron daw si Sara Duterte, nagdeposito daw yung sinasabi nilang sindikato, yung uy. Ayan. Noon daw 25, nahihiyi siya nung inaresto yung bakla ba yan o lalaki, nahihiyi. Noong October 25, 2011, nagdeposito daw sa BDO Unibank SM Lanang Sara Duterte ng 7,440,846. Tapos nung 24 of April daw, 2012, BDO Unibank SM Lanang, nagdeposito daw sila ng 7,440,000. Parehas na parehas 440,846,007. Parehas na parehas. Parehas na parehas. April 12. Nagbukas po yung Lanang
September 28, 2012. Nakapag-deposito na po sila dito habang ang bangko hindi pa nagbubukas. Ganyan po kasi raulo itong si Trililing. Kaya nga Trililing, di ba? Si raulo po eh. Oo. Tingnan mo, hindi pa nagbubukas yung bangko. May deposito na si Sara Duterte. Mantakin mo yan, Trililing. Kaya ka naihihi kapag ikaw ay naihihi kapag ikaw ay aaresto. Oh. Di ba? Meron pa ito, meron pang katarantaduhan ito, mga ka-reaction. Papakita ko po sa inyo. Yung kay naman, kay Kitty. Kay Kitty Duterte naman, mga ka-reaction, ha? Yung kay Kitty naman. Meron din tong kay Kitty, patungkol sa pera. Oh, may kay Kitty. Nasaan ba yung kay Kitty? Ito ba yan? Ito. Oh. Kitty Duterte. Oh, di ba? May Kitty rin to eh. Yan. Based on her birthday of April 10, 2004, Kitty Duterte age was 2012, she turned 8 years old. 2013, she turned 9 years old. Tapos, itong siraulong Trillanes na ito, mga ka-reaction. O yan o. 2012, 8 years old. 2013, 9 years old. Nagdeposito daw kay yung March 9, 2011 sa Unibank of the Philippines R. Mercedes Cielo Abansenya ng 10 million. Diba? Account number, binura. Tapos, ayan mga ka-reaction ha. Ito. Nasaan ba yung kay Veronica, Kitty Duterte, ayan mga ka-reaction. 10 million, yan mga ka-reaction. Si Kitty Duterte, 8 years old pa lang nun. Pwede ba yun? Pwede ba? Pwede ba joint account yun? Joint account. Ayan 2013. 10 million. Pare-parehas po. Magaling yan puro 10 million po yan mga karyasyon. In total of 53 million. Di ba? Napakalupit po ni Trililing. Kung gumawa ka ng istorya, Trililing, ayusin mo naman. Huwag naman yung halatado ka. Gusto po ba ninyong ituloy natin yung kay Chihuahua? Kasi meron akong gustong marinig ninyo dito eh. Ituloy natin ng konti. 11 SALN submitted by the Vice President. Her net worth then was declared as 14,271,100. Pag naririnig ko po yung 14 million, 10 million, 8 million, dahil mga abogado to eh, si Man Scarpio tsaka si Sara Duterte, naawa po ako sa kanila. Pakiramdam ko, napakahirap nila eh. Kasi kung makikita mo yung pera ni Natambalustos tsaka ni Bangag, mga ka-reaction, ang bilangan doon, bilyon. Hindi na nila binibilang ng manumano. Kinikilo nila ang pera. Ilang kilo yan? 1 kilo o 1 milyon yan. Ganyan po kalupit ang mga Bangag. Ayan, tuloy. 148.46. At magkano naman po ang halaga ng kanya na dineklara po niyang cash at cash deposit sa kanya pong SALN noong 2011? The declared cash on hand bank for the 2011 SALN was 3,931,125.80. Yan ang mga karya. Barya-barya, binibilang. Kumpara po kina Tambaluslos at kina Bongbong Marcos, mga ka-reaction, binibilang po ng mga Committee of Injustice dito, barya. Okay. Dumako naman po tayo sa kanyang 2012 na SALN habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. Meron po siya ditong declared net worth na 22,116,101.93. Kinukumpirma po ba ninyo to? Again, Your Honor, reading from the submitted 2012 SALN of the Vice President, her declared net worth was 22,116,101.93. At magkano po yung kanyang dineklarang cash at cash deposit po sa nasabing taon, 2012? Your Honor, yung declared cash on hand bank niya for the 2012 SALN was 4,320,532. Okay, maraming salamat po. Pumunta naman po tayo sa kanyang 2016 SALN habang siya po ay alkalde po ng Davao. Dito po meron po siyang declared net worth nilang mag-asawa, no?
34,895,997. Ito po ba'y kinukumpirma ninyo? Again, Your Honor, reading from the submitted SALN 2016 SALN by the Vice President, ang nakalagay po dito na net worth niya is 34,895,997. Maraming salamat po. At magkakaano naman po yung kanyang dineklara na cash at cash deposit sa kanyang 2016 SALN? Dito po sa kanyang 2016 SALN, ang nakalagay po na cash on hand bank, 3,757,000. Alam niyo talagang pinapakita po nila dito, ginagawa po nilang luko-luko at mga bobo ang taong bayan, mga kareaksyon. Nakakahiya ang Kongreso na kinakalkal po nila ang istoryang ito na ang katotohanan, mga kareaksyon, ay barya-barya lang kumpara po sa mga magna. 3 million? Isa kang mayor or vice mayor tapos abogado ka? 760. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa kanyang 2017 SALN. Habang siya po ay alkalde ng Davao City, sabi po sa kanyang SALN, siya po ay nagdeklara ng 44,828,759. Kinukumpirma. Siyempre lumalaki na po lumalaki ang presyo po ng kanilang mga asset. At dalawa po sila, mga kareaksyon, dalawa silang abogado. Yung 44 million na yan, konti lang yan eh. Isang bahay nga lang yan eh, kung tutusin sa mga mayayaman. Sino po yung mga multimillionaire dito? Di ba minsan yung bahay 42 million? Bahay lang. Tapos 42 million, magkasama pa sila mag-asawa dyan. Eh di konti yan, mahirap sila. Ano po ba ninyo ito? Your Honor, reading from the submitted 2017 SALN of the Vice President, her net worth then was 44,828,759. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung kanyang declared cash at cash deposit noong taong 2017? Based on her submission, Your Honor, the cash on hand and bank was declared to be 6,368,596. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa kanyang 2018 SALN. Habang siya po ay alkalde po ng Davao City, tama po ba na ang declared net worth po nilang mag-asawa ay 49,699,728? Kinukonfirm po ba ninyo to? Your Honor, again, I'm reading from the 2018 submission, SALN submission of the Vice President. Ang kanya pong declared net worth then was 49,699,728. At magkakano man po dyan yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2018? Based on her submission, Your Honor, ang declared cash po niya was 3,795,000. O di ba ibig sabihin, mga kareaksyon, lahat po yan asset. Kotse, bahay, lupa, ganun. Alahas. Tapos, barya. Sa mga mayayaman, barya yan, 3.7 million. Isang kotse lang yan. Tapos kinakalkal nila dyan sa Injustice Committee dyan. Ginastos nga nila dyan, isang araw, baka hindi nga kasi 10 million eh. E pambayad pa sa mga senador, kongresista dyan. Baka hindi nga kasi 20 million dyan isang araw eh. Doon lang sa, ano ba tawag doon, yung catering, mahal yun. Alright. Dumako naman po tayo sa kanyang 2019 SALN habang siya po ay alkalde po ng Davao City. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa ay 55,613,051. Tama po ba to? Do you confirm this? Your Honor, I'm reading the 2019 SALN submitted by the Vice President, and it is stated here that her net worth for then was 55,613,051 po. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2019?
Your Honor, based po dito sa submission niya ng 2019 SALN, wala po nakadeclare na cash on hand. Wala or po, bank. walang cash or cash deposit. Baka wala nga, di ba? Baka wala. baka yung ginawa yung mga AMLA na yun, wala. Oh. 2019. Tignan po ninyo na maigi. Ang maganda dyan, checkin niyo yung bank account niya. Oo, di ba? Your Honor, after checking it again, wala po nakalagay na Alright. cash on hand. Wala pong cash on hand. Bank. Dumako po tayo sa kanyang 2020 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Meron po siyang dineclare na net worth nilang mag-asawa, 56,583,735.01. Kinokonfirma po ba ninyo to? Your Honor, again, reading from the submitted 2020 SALN of the Vice President, ang declared net worth po niyan at the time was 56,583,735.1. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2020? Your Honor, based on this 2020 SALN, wala pong nakadeclare na cash on hand or cash deposit ang Vice Wala President. rin pong cash tsaka cash deposit. Yes, Your Honor. Okay. Paki-double check po ninyo. Ito na mga karyasong pag-usapan natin to. Ito. Ipapaliwanag po dito ni Atty. Harry Roque na kung saan mga kareaksyon, illegal po ang ginawa ng AMLA. Illegal po ang ginawa ng, sabagay illegalista naman, Bending Dalo nga sila eh. Kasama nila si Bending Dalo, Bonjing Remula dyan. Pakinggan po natin. Dito sa Bigwas ng Agila, si Dr. Lorraine Maribadoy and of course, ang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte during the time ng kanyang administrasyon, ang ating spokes ng bayan. Walang iba po. Makakasama din namin sa Bigwas ng Agila sa araw na ito, si Attorney Harry Roque from Europe. Pabatiin mo natin silang dalawa. Unahin natin si Ma'am Lorraine at susunod po si Attorney Harry Roque. Go ahead po, Ma'am Lorraine. Thank you, Eric. At good evening, spokes. Good evening, Eric. Good evening sa ating lahat ng mga kababayan. No? We're so grateful that spokes can join us tonight kasi napanood ko yung kakaunti no ng Committee on Injustice at saka yung lalo na yung sa AMLAC, and I knew that there was something terribly going on talaga, but now we have spokes to flesh it out for us and tell us in legal terms yung bigat ng ginawa ng Marcos administration kay Vice President at sa Pilipinas at sa democratic processes natin. So, spokes, baka you might want to greet our kababayans muna who are listening in on us. Yeah, go ahead po, Attorney. Well, magandang araw sa Pilipinas, no? At napakalungkot po na araw ngayon dahil ang mga magnanakaw sa Kongreso, hindi lang po pera ng taong bayan ang ninakaw, pati mga personal na impormasyon po ng ating VP President, ng ating Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayun, simulan na po natin. Bumubuga kagad ang intro pa lang, Attorney Harry Roque. I like that term. Ang mga magnanakaw nagbabadya ng kanilang araw ng pagsasaya kanina sa Kongreso. Attorney Harry Roque, nagulat po ang taong bayan na walang court order, subalit iniladlad po at binulatlat ng Anti-Money Laundering Council Executive Director, itong bagong talaga nila, Marcos, na si Attorney Buenaventura, ang mga bank records and transactions na mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio mula taong 2006 hanggang 2026, pero 10 taon doon hindi sakop ng kanyang pagiging presidente. Ano pong tingin ninyo sa napakadelikadong pangyayaring ito at binigyan pa ng plataforma sa Kongreso?
himay-himayin natin, no? Kasi napakadami talaga nilang kawalang-yaang ginawa ngayong araw na ito. Unang-una, nakasaad sa ating saligang batas, hindi lang sa ordinaryong batas, sa ating Bill of Rights, yung karapatan ng mamamayan na maging secure Folks. sa kanilang people and places. Okay? Folks, teka muna. Pwede ba briefly sabihin mo ano ang Bill of Rights? Gaano kahalaga Okay. yun? Okay, himay-himayin natin ka Eric, no? Simulan muna natin ang pinaka mataas na batas sa ating bayan ay ang ating saligang batas. Ang nakasaad sa ating saligang batas, yung Bill of Rights, yung garantiya na kahit anong mangyari, ginagarantiyahan ng Estado ang karapatan ng mga mamamayan. At isang karapatan na yan ay to be secure in their papers. Okay? Now, ang bank accounts, kasama po yan dun sa binibigyang seguridad ng ating saligang batas, ng ating Bill of Rights. Kaya nga, may dalawang batas na nagbibigay interpretasyon at implementasyon sa karapatan nito na nagsasabi na sa ilalim ng Secrecy of Bank Deposit Law at saka sa AMLAC Law, hindi po pwedeng mabuksan man lang ng gobyerno ang mga bank deposit kung walang court order. Ang exception dyan, syempre, kung may court order. Pero alam nyo, pagdating sa money laundering, yung ginawa ng AMLAC, talagang napakalaking kasalanan yan kasi hindi lang ordinaryong court order ang rini-require. Kinakailangan mag-file siya ng formal na petition at patunayan na may probable cause na mayroong money laundering na sakop ng tinatawag nilang predicate crime sa Court of Appeals at hindi lang sa Regional Trial Court. Dahil talaga yung mga mambabatas, alam nila na madali masuhulan ng mga RTC judges, mas mahirap suhulan ang tatlong mga mahistrado na magdedesisyon sa Court of Appeals. Pero binaliwala lahat yan ng AMLAC, binaliwala yan ng ating mga mambabatas na nakakalungkot dahil sila naman ang gumawa ng mga batas na nagpapatupad nitong Bill of Rights, no? Yung Secrecy of Bank Deposit Law at saka itong AMLAC Law na produkto rin ng Kongreso. So kaya nga ang sinasabi ko, mga kababayan, kung kayo hindi bibili ng nakaw na mga bagay-bagay, huwag niyong tanggapin ang mga impormasyon nito dahil itong mga impormasyon nito ninakaw din. Dahil pag kayo naniwala sa mga ninakaw na mga impormasyon gaya nito, kayo'y gumagawa rin ng krimen. Pero itong mga bagay-bagay na siniwalat nila, hindi po yan po pwedeng gamitin sa kahit anong pamamaraan. Dahil ang sabi ng ating Bill of Rights, kapag hindi sumunod sa proseso at walang court order, it shall be inadmissible for any purpose in any proceedings kasama na sa proceedings ng Kamara de Representante kung saan naghahanap lang naman sila ng probable cause laban kay VP Sara. Attorney Harry, may palusot ang AMLAC Executive Director at ang buong AMLAC na diskarte, may subpoena daw kasi na pinadala sa kanila. At ang subpoena na yon gives them the compelling reason na mag-divulge, otherwise masasite in contempt sila ng Committee on Justice. Please explain. Also, Dapat could you also, kasi you said tatlo yung nilabag nila, di ba? Pwede mo siguro i-incorporate yon spokes doon sa ginawa doon sa tanong ni Eric. Kasi you said tatlo yung nilabag, di ba? Sige, please. Okay. Well, dahil nga po ang linabag nila hindi lang mga ordinaryong batas, kung hindi ang ating saligang batas na rin, meron naman talagang pinapataw na parusa sang-ayon din sa dalawang batas, no? Parusang pagkakakulong. Hindi lang po doon sa AMLAC na nag-release na walang court order, kung hindi sa mga mambabatas na ginawang publiko riyan yung mga datos na yan, no? So sa tingin ko po, kinakailangan sa lalong mabilis na panahon, magdemanda na si VP Sara at may asawa na si Attorney Mans Carpio dahil kriminal po talaga ang ginawa nila. At kaya nga aking mga panawagan sa ating mga kababayan, dahil kriminal itong mga impormasyon na isiniwalat nila, huwag niyong pakinggan, huwag niyong paniwalaan bagay-bagay. Attorney Harry, dugtungan ko lang yung tanong ko. So, invalid reason ang subpoena na pinalabas ng mga maleta gang sa Committee on Injustice na kung hindi magsalita ang AMLAC at mag-reveal, ay isa-cite sila in contempt at ginamit na rason yun. At pangalawa, ang tanong namin sa iyo, pwede bang magtago sa parliamentary procedural defense ang ginawa para hindi masampahan ng kaso kriminal itong AMLAC na mga officers at ang mga namumuno sa Committee on Justice? Magtatago sila sa pagiging bahagi ng prosedimento ng kanilang parliamentary function sa Kongreso at sasabihin nila na valid ang aming subpoena. Please explain.
dahil kriminal nga po ang pagsasapubliko at hindi lang pagsasapubliko ha, yung pagbubukas ng mga account na walang court order, ang dapat ginawa ng AMLAC ay sumipot sa Kongreso at paalalahanan ang mga mambabatas na sang-ayon sa saligang batas at sa dalawang batas na ginawa mismo ng Kongreso, hindi po pwedeng isiwalat sa publika yung mga bagay-bagay na yan. Ni hindi nga dapat sila binuksan ng mga account na yan. Dahil under the AMLAC law, bago pa man sila makabukas, dapat meron na silang court order na galing mismo sa Court of Appeals. At dahil linabag nila itong dalawang batas neto, yung AMLAC na nagbukas, nagsiwalat, at yung mga miyembro ng Committee of Justice na nagsapubliko ng mga impormasyon nito, lahat sila dapat mapatawan ng parusa. Hindi po ito covered ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lang sa krimeng libel lang sila ay malayang magkaroon ng balitaktakan dahil ang pulisiya nabubuo matapos ang malawakang balitaktakan. Ito po ay kriminal na bagay. Inahantulad po natin to sa mga kriminal gaya ng murder at iba pa, no? Naku po, maling-mali po ang ginawa ng AMLA tsaka itong sa bagay, si Boying nandyan eh. Tinatawag nilang Bendalo. Na hindi sila po pwedeng walang pananagutan. Kailangan mapanagot sila, makulong sila na magsilbing halimbawa na hindi po pwedeng naghahari-hari-uri ang mga mambabatas, lalong-lalo na ang pinakakorap na Kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas. Malinaw at matalas po ang inyong pahayag na ito, Attorney Roque, with certainty and deliberateness of authority. Ipapasa ko po kay Ma'am Lorraine. No, spoke. So, what's astonishing to me is the brazenness, 'di ba, of this congressman. And like we all know, there's somebody behind them, right? And the intent, kasi you're saying na hindi siya admissible, 'di ba? Pero nilabas na in public. On one hand, naawa ako kay Vice President, no, the persecution and into kay Attorney Manscarpio, the injustices that are being committed against them because of the political agenda of Bongbong Marcos, 'di ba? Itong mga nabayaran na ito, no, are following itong mga namaleta. Nandiyan sila sa mga listahan ng maleta 'di ba? So, even though you're saying that it's not inadmissible and you've advised our countrymen na huwag kayong maniwala dyan kasi nakaw na information, nandun na, nalabas na. Tapos syempre yung media operations na billions that were spent on destroying the Vice President, na-reframe na yung narrative with a lot of disinformation, di ba? So, paano mo hahabulin yung ganyan, di ba? And kunyari, kasi you're saying, the Vice President ought to file cases in the Supreme Court or something against them, di ba? And yet we know what they're going to say. They're going to say, "Oh, natatakot ka, 'di ba, na ganyan." And then hindi na, it's really to destroy her vice presidency, and if she becomes president, bit niya itong burden na ito, 'di ba? So, ano yung perspective mo sa ganon, no? Having been Alam niyo talaga namang ang nais mangyari ng mga congressman na yan ay siraan lamang si BP Sara. Alam nilang di nila magagamit itong ebidensyang ito. Magagamit para sa finding ng probable cause dahil yan ay nakuha nila sa illegal na mga pamamaraan. It is considered the fruit of the poison tree, no? Pero dahil nga ang gusto lang nila ay masiraan si BP Sara, ininabas at linabas nila. Pero sa akin naman, lahat ng putik na ibato na nila kay BP Sara. At patuloy pa rin nagkakatiwalaan si BP Sara. Kaya nga, doon sa mga iba na bigla na lang nagulat dito sa impormasyon nito, ang sinasabi ko nga po, no, kung kayo ay hindi bibili ng nakaw na mga bagay, alam nyong ninakaw, huwag nyo rin paniniwalaan ang mga bagay-bagay na alam nyo rin na ninakaw lamang na labag sa batas. No? In the end, it is the credibility of VP Sara. The fact na kahit ano na ang binato sa kanya, lahat na binato sa kanya eh. Di ba? Pero pinagkakatiwalaan pa rin siya, naniniwala po na hindi mawawala ang ganyang tiwala kay BP Sara dahil after all, tiwalang yan ang galing din kay Tatay Digong na ngayon ay nakakulong din sa dahig dahil ginawa niya ang trabaho niya bilang isang presidente at hindi pinagsisisihan ng lahat ng mga sinasabing di umano mga kriminal na bagay dahil ginawa niya ang mabuti para sa ating bayan. Ano ba yung sinasabi nila? Ano ba yung messaging nila? Ano ba yung gusto nilang ilabas na kwento? Di ko pa kasi nakikita yung mga basta yung numbers. Ano Ma'am, dugtungan ko yan ng tanong papunta kay Atty. Harry para kuhanan ko siya ng reaksyon doon tungkol sa gusto mong kuhanin na impormasyon.
Binabanggit kasi ng AMLAC, Attorney Harry Roque, wala naman silang konklusyon na may illegal na ginawa, pero naka-headline kasi sa kanilang deliberation kanina, STR, Suspicious Transaction Report. Ano ba ito, Attorney Harry Roque, pag sinabing ikaw ay minarkahan ng AMLAC na may mga suspicious transaction report and then may mga series of data na inilabas, what does it mean, Attorney Harry Roque? Wala pong ibig sabihin yung suspicious transaction record na yan. In fact, yan ang dapat nilang patunayan kung sila'y dumulog sa Court of Appeals para buksan man lang yung mga accounts na yan. Kinakailangan ipakita nila, patunayan nila sa hukuman na may probable cause na may krimen na ginawa si BP Sara at itong krimen ito ay isa sa predicate crime, no, sa ilalim ng ating anti-money laundering law, no. Pero yung characterization na suspicious transactions, hindi para sila ang gumawa diyan. Ang hukuman ang magdedesisyon dapat. Wala sa kanilang kapangyarihan yan. Hindi sila po pwedeng maging akusar at hindi rin sila po pwedeng maging west, no, pagdating sa mga transaksyon na yan. In the end, gaya ng aking sinabi, ang mga magnanakaw hindi paniniwalaan kapag sila nagparatang sa isang taong pinagkakatiwalaan na siya ay magnanakaw. No? In the end, gaya ni Madriaga, dahil itong mga nagbabato ng putik kay BP Sara ay mga magnanakaw mismo, wala namang maniniwala sa kanila. Pero grabe yung institutional damage, no, sa AMLAC, sa Kongreso, of course, obviously, pero yung sa AMLAC, grabe yung institutional damage na ginawa nitong si Buenaventura. Would it surprise you to know that this Buenaventura has just been there for about a week? One week lang siya. Dahil minaniobra yan, nila Bongbong Marcos na palitan yung nakaupo dyan, no? So, siya yung nakaupo. Oo. Hindi ako nagugulat kasi Attorney Harry, yung pumalit sa yung kanyang pinalitan, voluntarily nag-request ng compulsory reassignment kasi ayaw niyang sumunod sa subpoena na ipinadala sa kanya na i-divulge niya. I'm referring to Attorney Matthew David na nagpa-reassign compulsory request to the Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama po pa, Attorney Harry Roque? Tama ang desisyon ni Atty. David. Bakit naman siya papayag na makulong dahil sa paglabag ng anti-money laundering law, samantalang wala naman siyang interes sa pagsisira kay Inday Sara Duterte, no? Bakit niya isasakripisyo yung titulo niya bilang abogado sa pamamagitan ng paggawa ng isang illegal at kriminal na bagay, ang pag-isa sa publiko at pagbubukas ng isang bank account na walang court order na nanggagaling pa dapat sa Court of Appeals? So sa akin, itong pagpapapalit dahil nga hindi nila nautusan yung dating executive director ng AMLAC dahil alam niyang kriminal yung hinihingi sa kanya ng kriminal, ng mga kriminal congressman, no? Sa Congress natin. Pero itong pumalit sa kanila, well, I guess, hindi ko alam kung siya abogado. Siguro hindi niya binibigyan ng halaga ang kanyang titulo bilang abogado dahil kung hindi man siya makulong, sapat-sapat na yan para siya ay madisbar. Dahil malinaw na malinaw ang lengguwahe ng dalawang batas at lengguwahe ng saligang batas. So talagang for a lawyer, this is simply unforgivable. Attorney, so you mean to say, kasi you said it was criminal what Buenaventura did, di ba? So what is his culpability, this Buenaventura? Kulong! Hindi lang Buenaventura, pati mga nag-isa publiko na mga datos na yan, ang mga congressman, lahat sila, merong pinapataw na pagkakakulong dyan sa anti-money laundering legislation natin. Is there a prescription period for that, Attorney? Halimbawa, hindi yan mangyayari ngayon. Kakapangyari lang naman eh. Matagal pa yan. So, pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan kahit Pwedeng katuan po yan. Kahit after Sandali, kay Marcos. pinupuksan po ngayon kung ano yung penal provision. Oo. Pero Sige. bilib ako dito kay Inday kasi if there's anybody na pupukulan mo ng ganyan, dapat si Inday kasi ang linis niya no? Yeah, Linis si correct. Inday. So, nakakita mo yung measure nung gaano siya kagaling na public servant na kahit na anong gawin nila at kailangan nilang mag-imbento. Sige. Go ahead. Sige, Attorney. Go ahead. Breach of confidentiality, unauthorized disclosure of AMLC reports, investigation, or bank inquiries, imprisonment of 3 to 8 years, fine of 500,000 to 1 million. Unauthorized bank inquiry, conducting bank inquiry or examination without proper authority, imprisonment of 3 to 8 years, fine of 500,000 to 1 million. Grabe, no? Klaro. Grabe. Ang ano kasi dito, parang grabe yung ginagawa ni Bangag na
he's really going to destroy our institutions para lang matanggal si Inday, para lang makuha niya yung ambisyon niya. Binaboy niya ang AML, ang AMLAC kasi nung nasa panahon ni PRRD, ang AMLAC was a very powerful weapon that we used to end terrorist financing in Europe. And then now, no, he's really going to destroy all these institutions, this drug addict. Putang ina. Yeah. Grabe. Your reaction to that, Attorney Harry, yung weaponization of AMLAC? Go ahead po. Go ahead po. Magsabi, bangag kasi. Bangag kasi, adik kasi talaga. Ay, Spokes, I agree to that. Spokes, alam mo Kasi- ba yung mga sorry Erica, go ahead, go ahead. Spokes, yung mga CPP dyan sa Europe, alam mo ba, ini-infiltrate na nila yung mga DDS. Tapos malalaman mo na na CPP infiltrated yung DDS group pag ayaw nilang tawagin si Bangag-Bangag. Tsaka ayaw nilang sabihin na Yun ang ating mag-resign. matagal ng batayan. Kung Yeah. sino talaga ang nasa CPP-NPA at ako'y nasa Hague, ay puta naman yan talaga ng CPP-NPA. Yeah, Yung mga Yeah, correct. papapigil sa amin na magsabi ng bangag-bangag-bangag, yan talaga ang aking batayan kung sino ang nagpapanggap lamang at kung sinong sincero. I agree to that. Yeah. And Attorney Harry Roque, tama po kayo, pugad po, epicenter po ng CPP International Department ang Hague. Lalo na ang Utrecht. At dyan po sa area na yan, malawak at malalim po ang network nila, including sa ICC, na mga personnel, sa ating embahada. Marami po silang network, pati sa mga maraming Filipino communities dyan. You are correct about that identification. Pero may gusto kong itanong si Attorney Harry Roque dito sa... Pwede hong last lumakas ang question loob. na lang kasi meron akong mga bisita. Actually, Sige. dalawa na yung nakapilang bisita. So last Okay. 2 questions. Last Go ahead. Sige, question, okay. yeah. Itong tanong ko sa Attorney Roque. Lumakas ang loob ng grupo nila Luistro sa Committee on Justice dahil, at sila Ridon, at ang AMLAC dahil hindi nag-intervene ang Supreme Court na magsagawa ng injunction or TRO sa illegal at abusadong ginagawa ng mga proseso sa Committee on Justice. Do you think valid pa rin na i-pursue kahit walang TRO at injunction ang separate criminal complaint para ito ay magkaroon na ng epektong mapapanagot kung hindi man kaagad mapatigil ang kaabusuhan na ito na ginagawa sa proseso ng impeachment laban sa Vice President at the House of Representatives? Go ahead po, Attorney Harry Roque. Ang linabag po ng AMLAC at ng mga congressman ng Committee of Injustice ay ang ating saligang batas at dalawang espesyal na batas na tinatawag na Secrecy of Bank Deposit Acts at saka ang Anti-Money Laundering Legislation. Wala pong kinalaman yung kasong nakasampa ngayon sa Korte Suprema, bagamat itong mga pangyayaring ito ay po pwede ring idulog sa hukuman para nga sa isang paglilinaw na hindi po pwedeng gamitin itong mga datos na nakakalap dahil ito ay fruit of the poisonous tree. One last. Yun, klaro. One last question. Go ahead, One ma'am. last. Oh, go ahead, go ahead. Pwede pa, Okay, Attorney. last Spokes, pwede pa. question. Okay, what are your thoughts on the Supreme Court who ordered Bangag to have to respond to the petition to have a medical examination including a hair follicle drugs test? He has to respond to it within 10 days. What Yes, does that great mean? And if he responds, what will happen next? Ano yung let the Filipino people know what it is we're supposed to be expecting from something like this. Yan ay indikasyon na kinikilala ng ating Korte Suprema na may karapatan ng taong bayan na makakalap ng impormasyon ukol sa kalusugan ng presidente. Dahil nga yan ay bagong karapatan na napaloob ngayon sa 1987 Constitution, bunga nga ng ating karanasan na itinago ng ama niya si Marcos Sr., the original dictator, na meron na pala siyang malubhang karamdaman at hindi na kaya magpatakbo ng gobyerno. Ayun. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. Saludo Salamat po kami din. kapatid mo. Mag-ingat Thank ka. you. Bye, Bye-bye. Spokes. Magpapatay ka dyan, Attorney Harry Roque. Maraming Bye-bye. Bye. Okay. Nakasama po Bye. natin. Bye. Nakasama po natin mga kababayan si Attorney Harry Roque with Ma'am Lorraine Maribadoy sa Bigwas ng Aguila. Ma'am, malinaw ang kanyang categorical declaration as an Yeah. expert legal practitioner at professor ito sa nagturo ito ng batas at nagpractice ng batas. Ang ginawa ng AMLAC at ng mga opisyal ng House of Representatives, particular sa House Committee on Injustice, criminal acts na naglabag sa tatlong batas, Konstitusyon, Anti-Money Laundering Law Council at ang Bank Secrecy Law
at may kaparusahang kulong, pagbabayad, at ito ay hindi pwedeng nakasandig lamang dahil ginamit sa impeachment complaint or process. Ito ay separadong krimen na dapat ipursu ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ma'am, terrible ito ha. Ngayon lang natin nakita na may ganito po kalantaran at kagarapalan na paglabag at paggamit ng criminal acts and criminal elements para lamang po itulak ang agenda ng binaluktot at inabuso na impeachment operations. Well, mula nung umupo si Bangag, Eric, binebend talaga yung Bill of Rights natin. No? So, hindi ito yung first time na ganyan ka-atrocious yung ginagawa niya, 'di ba? At yung sinabi ni Spokes, no, biro mo yung ginawa kay VP, Bill of Rights na mismo, no? Tapos yung AMLAC nakisawsaw. And hindi lang simple yung ginawa nung AMLAC nung Buenaventurang Mataba, 'di ba? Yun naman niya talagang criminal act pala yung ginawa mo. Criminal acts. Porky Pig, grabe pala yung ginawa mo. Tapos grabe no, parang we just had DJ Nika as our guest. We're talking about Nika and the way Marcos wants to maneuver a very important institution. Agency. Yeah, in government. And yet here it is now. Now we're seeing the fruits of that that rotten thing that Marcos is doing. And I can't help but think itong pagbend ng it's just also really we all know that this Congress is disgusting, that it's really the worst. Yung Congress under Marcos has really mutated into a pile of dog poo, 'di ba? Yeah, But this is just, I mean, what will happen next? No? Lahat na lang winasak ni Marcos. Lahat winasak niya. Katulad nung tatay niya, ganun ang ginawa. So parang I cannot help but think about the consequences of this, no? Once bumaba na siya. At bababayan, no? Bababayan. Correct. Kakalad na Ma'am, rin. maganda din ang binanggit ni Atty. Harry Roque kanina Yeah. na sinasabi niya expected naman ito na gagawin talaga nila pero hindi ganito kagarapalan ang nakikita natin that even AMLAC, sabi mo, will destroy the very foundation of the institution that the law created it. The law that created it, nilabag niya mismo ang batas na yon na nasa Anti-Money Laundering Council, may procedures na nagbubuo nito at nagbibigay ng mga patakaran at pamamaraan kung ano ang pagtamang gamit nito. Nilabag niya mismo ito. Ngayon, ang nakita natin dito, ma'am, hindi na ito magagamit sa impeachment court, definitely. Inadmissible ito. Napakagaling ng mga abogado na nandun, ma'am. Attorney Marcoleta, Attorney Alan Peter Cayetano, Nandun sila? among others. Oo. Nandun Ma'am? sila kanina? Nandun sila kanina? Hindi, I mean, pagdating sa Senado, hindi na yun I see. I see. hindi yan Yes. makakalusot, sigurado yan. At saka pag may ginamit yan. prinsipyo. Oo, May matino prinsipyo. yun. Yeah, oo. Oo. Ngayon, Nagayon. tama ka din sa binanggit mo kanina, gusto kong susugan yon na ginamit lang talaga ito para wasakin, sirain at tapunan ng sangkaterbang putik, ng pagdududa at ng kamalian at ng kasalanan si Vice President Sara Duterte dahil yun naman talagang objective nitong kangaroo court trial. Hindi na po ito investigation, ma'am eh. Kangaroo court trial ng ginagawa nila. Illegal yan. Alam din yan ng Korte Suprema, kaya nga sabi ni Attorney Baligod at ni Attorney Paulo Panelo, baka hindi yan maka-first base muna sa Senado. Ibabasura yan ng Korte Suprema dahil lantaran, garapalan at walang pakundangan ang abuso sa batas, sa konstitusyon, at sa mga proseso at sa mga karapatan ng mga individual kagaya ng nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Mans Carpio. Alam mo, yung kahalagahan ng batas, alam naman natin yun eh. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong lamig sa puso ko na pinapanood sila ng ganyan. Terrible. Ngayon ko lang na nakita yung kahalagahan ng pagsunod sa batas. Kasi iba kapag si Ramil Madriaga ang lumabag sa batas. Pero kapag mismo yun nasa gobyerno na matataas ang pwesto, ang siya mismo ang lumalabag ng batas at inaabuso yung poder nila. Grabe, no? Talagang we're living through this nightmare of abusive, arrogant, led
Of course, by Bongbong Marcos, no? The most abusive, the most arrogant, na walang pakialam sa batas, at yung Bill of Rights natin, wala na, no? At naranasan natin yon, Eric, at saka ng maraming mga kababayan natin na nagsasalita at magsabi ng katotohanan or yung kanilang opinion, di ba? So, doon lumalamig yung puso ko na nakikita ko ito na ang kapal ng mga muka, no? Talagang very brazen. And I'm wondering kasi kasi 'di ba, we have to put into if you have to complete that whole picture, kasama ni Marcos ngayon ang CPP. At ang CPP, meron silang propaganda machine na nandyan sa loob ng mainstream media na binabayaran ni Marcos ngayon na bilyones, no? So, maiintindihan ninyo, yun nababasa ninyo sa mainstream media, yung pag-reframe nitong nangyari sa Kongreso ngayon. Hindi totoo yung lumalabas dyan, no? So, kawawa ang Pilipinas. Nakawawa sa Pilipinas, Eric. And speaking sa pagkaawa natin sa bansa natin, ma'am, mantakin mo ang naibasura at nasa basurahan at nabubulok na mga pagbubunyag na ginamit ni Trillanes during the time of President Duterte, yung a certain Sammy Oy and Michael Yang na mga Chinese drug traffickers daw, wala naman siyang naipakitang ebidensya. Wala din pong clarificatory and validated information from PDEA or PNP. Basta sinasabi lang ni Trillanes na drug lord. And then sinasabi niya na may mga deposits na ginawa. Ginawa niya na ito panahon ni Pangulong Duterte, ginamit niya na ito sa panahon ng Bicoy stories niya, na binulgar na siya palang director at operator ng kanyang sariling aktor-akturan. Kanina binigyan siya ng plataforma muli at naging isang showmanship na naman muli ng ala Viva Max na uhaw sa kamera itong si Trillanes kanina, ma'am. 181 million pesos daw ang pinagdideposito ng drug lord sa iba't ibang mga deposit accounts ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Basti Duterte, ni Pangulong Duterte. Ma'am. Imagine, you can just stand there, you can just sit there and spew all these lies about anybody, no? Kasi, pero alam naman natin, di ba, sabi ng sources natin, na si Trillanes ay labas-masok yan sa bahay ni Tambaloslos sa Forbes. Isa sa 10 bahay ng magnanakaw na Martin Romualdez na yan, at lamas-masok din siya sa Malacanang, na nandyan naman yung pinaka number 1 na magnanakaw, si Bongbong Marcos, no? So tao yan ng mga magnanakaw na ito. Tapos yan si Trillanes, no? I keep wondering, what did our country do to deserve such a disgusting person, no? Napaka walang hiya ng taong yan, no? So I'm just wondering, meron sana akong gustong i-flash, Eric. Maybe you might want to Sige, explain what it is. The team, our team, could you flash yung sinabi sabi ni Congressman Ungab. Kasama siya doon sa sa Salen? Oo, sa Salen. Papakinggan ko. Sige, Beb. Mapapakinggan Pwede natin. i-flash. Hindi. Explain mo, ma'am. Hindi siya video. Baka natutulog yung... Basahin mo, ma'am. Ano mo pa? Sabi niya, don't be fooled by the AMLAC numbers game. Okay, so si Representative Isidro Ungab ang nagsabi nito. Sabi nung headline, 3.92 billion covers the transactions to 3.92 billion daw yung yan. Yan yata, ma'am. Ma-sharing natin. There, yan. Okay. 3.92 billion daw ang naglabas-pasok ng mga transaksyon sa kay Vice President Sara Duterte na account at ng kanyang asawa. At anong sabi ni Congressman Ungab, this is not just a simple numbers game report. Yeah. Ano pong punto natin dito, Ma'am Lorraine? Oo. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine, mag-take off kami doon sa binanggit ni Attorney Harry Roque. Something that is born out of criminal operations will always become a criminal attack. Ibig sabihin po, ang ibinunga ng isang gawaing pangkriminal kagaya ng ginawa ng AMLAC at ng mga officials dito at ng Committee on Injustice, walang ibubunga na katotohanan. Sapagkat yan ay hindi makakatayo sa korte. Pangalawa, hindi yan ipinaliwanag ng tama. Ginamit yan para lukuhin ang taong bayan na kunwari
bilyon-bilyon ang pinagnanakaw na pera ng mga Duterte, kasama pati yung sa mga drug lord na transaksyon, sapagkat sabi nga kanina ni Atty. Harry Roque, once you divulge that, you have to tell the court that these are products of criminal actions of a person or persons that you want to target, and you have to show proof. Walang proof yan, hindi yan nanggaling sa court order, hindi po na-scrutinize ng korte, illegal at kriminal ang ginawa na ito, pero pinapalabas na ito ay gospel truth o katotohanan, Ma'am Lorraine. At delikado ito kung hindi may paliwanag. Oh, and yung number, sabi 3.92 billion, if that is true at all, that covers the period from 2005 to 2026. Ay yung impeachable offense is Vice President. So from 2022 to 2026 lang. So from 2022 to 2026 is just 63.8 million, not 3.92 billion. At yan mga figure na yan, ma'am, ang 63.8, hindi rin po established na ninakaw yan ni Sara Duterte. Correct. Inilabas na ng AMLAC na sinabi niya, minomonitor namin. So what? So what kung minomonitor nyo? On what ground? On what purpose? Anong reason? Yeah. Hindi nyo naman pinaliwanag sa korte eh. Minomonitor Grabe. nyo. Ano ngayon kung minomonitor nyo? Di ba? Hindi ibig sabihin na yan ay na-establish na ninakaw. It does not amount to anything that is acceptable and believable as an evidence to support the guilt alleged against Sara Duterte, Ma'am Lorraine. Pero sila, pag binuksan natin yung account nila, makikita natin dyan yung mga laman ng maleta na ninakaw ninyo sa Pilipino. Okay? Correct. Vice President, hindi siya magnanakaw katulad ninyo. Kahit ang mga Duterte hindi mga magnanakaw katulad ninyo. Kayo yung may mga maleta. Yan si Percy Sendanya. Percy Sendanya, 'di ba? Tumanggap ka ng 150 million pesos of people's money kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez para sa pirma mo, 'di ba? Yeah. Lahat kayo Nakakaya diyan. nga, ma'am, no? Kakaya ka, magnanakaw ka, Percy Sendanya. Correct. Teka muna, Eric. Oo. Percy Sendanya, magnanakaw ka. Kuha mo, magnanakaw ka, Percy Sendanya. 150 million. Buksan natin sa LN mo. Gago, Correct. magnanakaw. I agree. And because of that, ma'am, challenge nga sila ni Congressman Toby Chanco. Sige nga, mag-bookcast tayo ng ating salin para magkaroon tayo ng moral authority Yeah. of what we are doing against the Vice President. Kasi si Vice President Sara Duterte, hindi naman niya tinago. Andyan, ang salin niya. Pero kayo, ba't niyo tinatago ang mga salin niyo? Pinalusot niyo pa ang mga properties niyo, mga bank transaction niyo. Ba't hindi niyo pinakita? Exempted kayo? Hindi pwede yun. Magsimula tayo kay Marcos, pababa, hanggang sa pinakamababa. Buksan po natin lahat ang salin at mga bank transactions kung yan ang gusto ninyo. Huwag na nating ipatupad pa ang batas kung yan ang gusto ninyo. Pero ang batas ay nag-a-apply lamang sa kanila. Pero kapag para sa kapakanan at proteksyon ni Vice President Sara Duterte bilang isang mamamayan at bilang opisyal ng gobyerno, hindi pala pwede gamitin ang saligang batas. Hindi pala pwede gamitin ang mga batas on Bank Secrecy Law and Anti-Money Laundering Council. Diyan pa lang, ma'am, Paul, na ito, i-dismiss ng Korte Suprema itong impeachment nila. Ibabasura ito sapagkat nilabag nila ang equal protection of law, which is a guarantee of the constitutional right of the Vice President and Bill of Rights, at nilabag nila ang due process of law. Tsaka huwag na tayo magpaikot-ikot. Okay, huwag na tayo magpaikot-ikot. Nag-i-investigate kayo ng Vice President kasi sinasabi ninyo magnanakaw siya. Alam ng buong Pilipinas kung sino ang magnanakaw. Correct. At kayo yon sa Kongreso. Trilyones ang ninakaw ninyo sa Pilipino. Kayong mga nandyan, ang mga magnanakaw, pinakamalalaking mga buwaya sa Pilipinas. Ang nakatalo lang sa pagkabuwaya ninyo ay si Bongbong Marcos. Pero kayo dyan, na mga nakaupo dyan, kayo ang mga magnanakaw. Okay? Tumigil kayo. Alam na alam ng Pilipino na yung mga kongresista dyan, kayo, mga walang hiya kayo sa Pilipino, mga magnanakaw kayo, tumanggap kayo ng maleta na pera ng Pilipino na dapat ay nagpunta sa flood control at sa lahat pa ng mga serbisyo para sa Pilipino, pero anong ginawa ninyo? Bumili kayo ng mga helicopter, mga jets, bumili kayo ng mga bahay ninyo sa Spain, sa Europe, mga walang hiya kayo, mga demonyo kayo, kayo ang mga magnanakaw. You have the bloody gall to investigate the Vice President who's not stolen a centavo from the Filipino people,
na hanggang ngayon faithfully serving the Filipino people, kung kaya't ang trust rating niya pinagkakatiwalaan ng Pilipino, pero kayo nasa kanal kayo kasi alam ng Pilipino, mga walang ya kayo, mga magnanakaw kayo. Okay? Pero si Bing Grace kanina, ma'am, si Kwana, sila Congressman Bong Sontay, Congressman Paulo Marcoleta, si Congressman ng bagong henerasyon, dahil tumayo sila at pinoint out nila, why are we discussing matters which are not being alleged against the Vice President? Hindi na natin sakop yan. Bakit natin yan pakikialaman? And pangalawa, illegal yan sapagkat hindi yan binigyan ng pagkakataon na masagot at mapagandaan niya ng ating inaakusa. Pero lahat ng ito ay binasura lamang, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Which means, ganun din po ang sagot ni Ombudsman Boying Rimulya nang tinanong siya. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga salin ng Vice President? Sabi niya, I cannot comment na mayroon siyang nilabag. Basta sinabi ko lang na wala naman ang mga data na yon, no amount yon para magsabi ng konklusyon na siya ay may mga paglabag. Unless there are other evidence to prove that. Maganda yung punto na yon ni Ombudsman Boying Rimulya. Wala palang proof eh. Wala naman palang mali, no? Kung nag-increase man ng kanyang salin, diniklara naman niya ang increase. Pero itong mga ina-allege na mga bank transactions, nais nilang isingit na itinago ito. Kaya nila ito inilabas para ipahiya si Vice President Sara Duterte na nagtatago siya ng mga nakaw na yaman. Ma'am, ultimately, nakita ko kanina, gusto kitang kuhanan ng reaksyon in our wrap-up period of time na lang. Ma'am, si Justice Corona, si Chief Justice Corona, ang kanyang mga ni-require na mga papeles at dokumento na nireklamo niya at sinampahan siya ng kaso, patay na siya nang maabsuelto siya sa Sandigan Bayan. Grabing injustice. Dinismiss ng Sandigan Bayan. Yeah. Pero the damage on his reputation, on his family, on his children and grandchildren. Umiiyak siya, sabi niya, hindi ko na ito mababalik. Ang kahihiyang idinulot sa pangalan ko at mga apo at mga anak at sa buong pamilya ko. The same pattern that they would like to do against the Vice President, her family, her children, her entire family, the Duterte family. Ma'am Lorraine. But you know what, Eric, no? During the time of CJ Corona, I believed the lies that were told about him. No, that's why I'm so angry na pwede kang manloko ng ganyan. At kasama dyan si Risa Ontiveros at si Ronald Llamas, no? They were named. Mga sinungaling yang mga yan. At sinisira nila yung mga naninilbihan ng maayos sa Pilipino, mga walang ya din kayo. No, so naawa ako, no, na si CJ Corona, but the reason why I believed those lies and I want the people to be awake right now, okay, is because billions are being poured right now on media operations. Correct. Diyan bumabawi sila na parang itong mga kriminal sa Kongreso, yung kriminal sa AMLAC, ginawa na nila yung part nila at pinasa na nila ngayon yung bola nila sa mga bayaran na media at sa mga bayaran na mga vloggers nila para sige kaw inday lustay chut, 'di ba? Yan ang susunod. Yan ginagawa na nga nila ngayon, yung operations na yan. Ay, nako. Tapos di ba, Hindi Eric? ka nagkamali, mama. Yeah, go ahead. Nakita ko kanina, before tayo mag-on board, ang mga headline, pati tabloid, Duterte family tumanggap ng 181 million mula sa mga drug lord, Trillanes. Headline, evening news line na ito, halos lahat, ma'am. Then meron din, Sara Duterte, inakusahan na nagtago ng 3.9 billion pesos. Eric, pero maganda sana pag nag-quote sila ng ganyan, sabihin nila na si Trillanes nagsabi. Kasi nilagyan nila Trillanes. Oo. Kasi pag si Trillanes, parang punchline Trillanes, wow! Ganon, di ba? Pero inuuna mo na yung 181 million pesos galing sa drug lord. You know? Ibinigay sa mga Duterte. Ganon ang mga sabi mo. Yan ang mga style ng spinning. Ini-spin nila ang media title. Tsaka alam mo, dyan ko talaga nakita na public service is a thankless job talaga. Hindi na ako uulit talaga, I swear. Kasi binigay mo na lahat Talagang nagsilbi ka ng maayos, etc. Pero nandyan ngayon si PRRD sa The Hague. Tapos si Vice President, ganyan yung kababuyan na ginagawa sa kanya. Pero yung kagandahan kasi dito, no,
ay yung buhay natin, di talagang ganyan eh. Di ba namin nangyari talaga, our life leads us where it leads us, and the Vice President has embraced her destiny. Sinabi niya, di ba, na natanggap ko na ang I wasn't born to be happy. Sabi niya, hindi ordinaryo ang buhay ko, di ba? So maganda yon. At ngayon tumitindig siya ng mataas, no? Meaning, for me, nakita natin itong ginawa ng mga buhaya dyan sa Kongreso at mga corrupt dyan sa AMLAC na napakabulok ng Pilipinas, yung rot natin, and that it has to be fixed. Kailangan ayusin natin yan sa takbo ng panahon. Pinapakita lang kung gaano kabulok. No? Ma'am, balikan natin sa isang episode. Malungkot din tayong dalawa at ang isang bayan ng Pilipino sa nangyari kay former President Duterte. Sapagkat iginiit ng ICC na may jurisdiction sila kahit bogus na sila. Sa appeals chambers kanina, ma'am, inilaban ng kanyang legal team, si Pangulong Duterte, at sinasabi sa kanila na functional po ang korte sa Pilipinas. You can remand the case there and bring the accused before the court doon sa Pilipinas, sapagkat doon naman dapat ito dinadala. At functional naman ang lahat ng legal and judicial systems nila. At subalit iginiit ng ICC, no. Mananatili siya sa kulungan at lilitisin siya dito. Appeals chamber yun, ma'am. Pag-usapan natin sana, maka-interview din tayo, ma'am. And sa 19 na namatay na NPA, ma'am, UP na naman ang isa. Student Council Officer, batang-bata, napakaliit na batang babae. Wasak ang katawan sa enkwentro sa Negros. Ngayon, ang claim ng anak bayan at ng UP Student Regent, siya ay nandun para mag-aral sa kalagayan ng mga magsasaka sa Negros. Wow! Na naman, Ma'am Lorraine. Yeah. So, very briefly lang, no, Eric, no? Go ahead, ma'am. Ito yung kung bakit natin binigay yung serbisyo natin, 'di ba, in the past. At hanggang ngayon kung bakit tuloy-tuloy. Kasi lampas na ito sa dapat bawat Pilipino, obligasyon na nating tapusin ito. So kailangan talupan natin at sabihin natin kung sino yung mga CPP, kasi yung mga nandyan sa Kongreso, yung Makabayan Block na yan yung mga top recruiters, no? Correct. At yan yung kung bakit namamatay pa yung mga anak natin. And as for the ICC, no, I've just followed the lead of my leader, Eric, no. I'm not broken by it at all. I expected it kasi yung nag-divulge ang 18 Marines, no, na binayaran, may maleta yung mga yan, no, yung ganyang kakorap si Marcos, no, kahit yung mga ICC, at saka ito si Marcos that's funding them, no. So correct. I have no hopes or anything for anyway. Si Vice PRRD is prepared, he's ready, and so should we all, no. Niyakap na niya ito, parang si Vice President, lahat tayo dito, no, lalakasan natin ang loob natin at tatag lang, no. Wala talaga akong ine-expect na maganda diyan sa ICC, pero yung kagandahan doon, no, na-expose siya kung ano siya talaga. Diba? Na-expose talaga siya na huwad siya na court of tribunal. Justice. So, hindi totoo yun, no? Hindi totoo. Pero magandang termino na ginamit ni Pangulong Duterte sa kanyang isa sa mga anak niya na si Miss Kitty Duterte. Sabi niya, tell our people, I am invictus, unconquered, undefeated, in spirit and in belief. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, sa pagkausap na ito. Thank you at naihabol natin yung pag-interview kay Atty. Harry Roque, at least na ipaliwanag niya briefly. I wanna say something go ahead, ma'am. briefly lang about PRRD. No? If there's something that you should know about President Rodrigo Roa Duterte, is that he has a heart of a lion. No? He is so well prepared for this, and kaya niya, no? And yung pagmamahal niya sa bayan, wala ako nakitang ganyan. No, pagbabayaran natin si Marcos at lahat ng responsableng gumawa yan sa kanya, natural, pero wag kayong masyadong malungkot, no. Ayaw niya yon, ayaw ni PRRD yon. Tsaka nagiging totoo na yung nangyayari, yung sinabi niya, no, na lahat may katapusan at lahat ay may kabayaran. So nangyayari na. So maraming salamat, tatag lang tayo. Thank you, Eric. Ibaling natin ang ating kalungkutan sa tamang pagkagalit at paniningil doon sa may pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Simula kay Marcos, kay Romualdez, at sa grupo ng mga sindikato at kriminal
na umahawak ng poder sa kasalukuyang gobyerno. Yeah. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, for this partnership sa Bigwas ng Agila. Salamat, Mahalin natin Attorney. ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Laban. Pilipino. Laban Bye lang. for now, Invictus. Ma'am Lorraine. Salamat. Invictus. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat for joining us with Ma'am Lorraine and Attorney Harry Roque kanina sa Bigwas ng Agila. Bye! Ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ako po, kung meron po kayong mga anak na nag-aaral sa UP, UST, sa University Belt, sa lahat po ng mga university, kahit sa buong Pilipinas. Mga ka-reaction, kung meron po kayong anak na nag-aaral na kolehiyo at napapansin po ninyo parang nai-influensya na sila ng mga teroristang ito, mga ka-reaction, kausapin po ninyo mga anak ninyo. Dahil mga ka-reaction, meron pong 19 na natodas na kasapi ng CPP, NPA, Terrorist Party of the Philippines. Mga ka-reaction, ito po ito. Itong batang to, student of the University of the Philippines, Alisa Alano. Kasama po siya sa nasawi. Ngayon ang sinasabi po nila, human rights. Isa pa ito, RJ Nicole Ledesma Lacson, 7th nominee of Kabataan Party List 2022 election. Natodas din po yan. Mga ka-reaction, hindi po nakakatuwa ito mga ka-reaction ha. Kung meron kayong mga anak na nag-aaral sa kolehiyo, kaya ngayon mga anak ko, homeschool lang eh. Ayaw ko silang ilagay dyan sa traditional school. Anyway, mga ka-reaction, ibang usapan yun. Sila po, ito po yung pinaka-commander nila, si Roger Favillar, aka Jong, and Arnel Tapang, yun, mga ka-reaction. Unang-una, yung mga anak po ninyong mga kababaihan, lalong-lalo na kung mga dalaginding o dalagita ang mga anak ninyo, pagdating po sa bundok, girlfriend lang ng mga commander yan. Kaya kung may mga anak po kayo mga ka-reaction na nag-aaral ng kolehiyo, bantayan po ninyo, baka ma-influensyahan po sila ng mga teroristang ito. Yan Kabataan Party List, yan po yung si RJ Nicole Ledesma Lacson. Yan. Todas po yan mga ka-reaction. Kabataan Party List nominee among 19 killed in Negros encounter. Tapos sasabihin nila human rights yan. Human rights. May hawak silang mga armas. Nakikibaka sila laban sa gobyerno. Yan. Human rights yan mga ka-reaction. Sayang po yung mga kabataang ito. Kaya nga mga ka-reaction yung NTF-ELCAC, kaya lang itong administrasyon Bongbong Marcos na ito mga ka-reaction, at saka itong si Tambaluslos, inalagaan pa nila yung mga makabayad black dyan sa may kongreso. Yung mga makabayad black. Yung sinatinyo, yung yung maraming mga kasapi, yung mga animal na mga yan eh. Nakakadiri yung mga yan eh. Nabibiktima po yung ating mga, red tagging, mga putang ina kayo. Red tagging binibiktima ninyo yung mga kabataan yan. Nagkakamandamatayan na sa bundok. Nakikiramay po kami sa mga kamag-anak ni Alisa Alano. Habulin po ninyo yung CPP, NPA, and the Terrorist Party of the Philippines. Sila po yung habulin ninyo. Sila po yung ihablan ninyo. Sila po yung idemanda ninyo. Mga salot po sa lipunan yung mga animal na yan. Pati yung mga kabataan yan. Ito, panoorin po ninyo to. Ang pinaka-important, ang pinaka-puto ko po, you are all... Okay. Sino po nakakakilala sa kabataang ito? Yung mga magulang nito, kausapin na ninyo yung batang ito dahil na brainwash na sila ng mga animal na mga komunista yan. Sikip kayo, ma'am. You Kasi are all unang-una, part of the ang mga institutions who argumento violate nyo, the human rights hindi of po, the ma'am. Filipino Hindi po, people. ma'am. You are trying to protect. Ay, ma'am. Yun po yung pinaka-punto. dinadaan nyo po sa mga argumentong hindi talaga baseless. Baseless ang argument. Business, ito, mga biktima nyo. Ang mga biktima to eh. Biktima ng ano? Asan ang complaints? Yun ba ang gusto nyo? Asan ang complaints? Asan ang complaints, ma'am? Pumunta kayo dito para ibigay ng mga punto nyo. Wala kayo Pumunta dito. Ano, ma'am? Pumunta kami dito para sabihin sa inyo na mga institusyon nyo, you are not all welcome in academic spaces because you are the number one. Yan po yan yung pagsasalita nila Parang komunista na sila mga ka-reaction. Aktivista na yan. Magsisimula yan sa League
League of Student, LFS, League of Filipino Student. Kasapi dati ako dyan sa LFS na yan Putang na yan. Muntik na akong mapasama sa bundok Oo, sumali ako dyan sa LFS na yan. Year kopong-kopong. Yan. Sino po yung mga magulang neto? Sino po yung mga kamag-anak neto? Bantayan po ninyo yung batang yan. Maya-maya nasa bundok na yan. Ginigirlfriend na ng mga commander yan. Human rights violator. On what Ang mga basis? On kagamitan what po na basis, ma'am? ginamit ninyo Anong what ay basis, same ma'am? na mga kagamitan na aerial bombing sa Mindoro na kung saan 3 bata, 3 sibilyan. Si Jerlyn, namatay siya doon at ngayon yung nangyayari sa Negros na kung saan 650 evacuees dahil sa aerial bombing at strafing ng mga kagamitan na pinagmamalaki nyo ngayon. Di ba? Wala naman, hindi totoo yan Yung mga nagkakandamatayan dyan, nakikipaglaban 12 hours. 12 hours sila nakikipagbarilan sa mga militar. Di ba? Kaya nilalagyan ko po ng laping epekto kasi nakakatawa po sila. Kaya mga ka-reaction, yung babaeng ito, yung mga estudyanteng ito, kung napanood po ninyo at kilala nyo yung mga to, bantayan po ninyo yung mga yan. Hindi namin ito ay para protektahan ang ating bansa. Protektahan? Paano niyo po poprotektahan kung mismo mga sibilyan ang mamamayan? Hindi sibilyan ang target. Ayan, na-brainwash na po ang kabataan yan, mga ka-reaction. Hindi na po makikinig sa magulang yan, na-brainwash na yan. Kasi mga kabataan, mapupusok yan pinagdaanan ko po yan, mga ka-reaction. Nagrarally po kami laban sa pagtaas ng tuition fee. Diyan magsisimula yan Pagtaas ng tuition fee, human rights, yung makamamahihirap, yung mga inaano ng mga mayayaman, gano'n. Basta mayaman, masama sa mga yan. Tapos yung mga leader ng mga yan, nagkakamal. Oo, yung sina Ilago, nako. Yung mga yung mga Makabayad Black, sina Tinyo, sina Delimaw, nako, mga ka-reaction. Yan sinasabi natin dyan. Bantayan po ninyo yung mga anak ninyo, nako. Nakakaawa po mangyayari dyan, mga ka-reaction. Bubuntisin lang ng mga commander yan. Ito kuya, on September 17, 7:30 a.m., air assets of 813th Infantry Brigade and 43rd Infantry Brigade dropped 3 bombs on Barangay Dudan Bobo, Northern Samar. After the bombing, Philippine Army ground units proceed indiscriminate aerial sharing in 30 minutes. Asan ang biktima dyan? Asan ang datos ng biktima? Ang pinakaputo. Asan ang datos ng biktima? Bakit? Asan ang tao? Asaan? Wala. Kailangan po may biktima, sir, bago anuhin na. Kasi Kailangan pang mamatay. Kailangan pang mamatay ng mga kabataan. Ng mga barangay. Kailangan pa po bang may mamatay para Ano kasi yung pinapasa niyo sa amin, sir? Baseless kapag walang namatay. Baseless pag walang nahuli. For example, si Jerlyn na wag namin, hindi po ako sumisigaw. ano kayo nga? Ayan, tingnan nyo nagsisikat-sikatan yung batang niya, nakala niya may alam. Ang kausap niya, ang kausap niya, sila yung mga umaharap dun sa mga armadong pakikibaka dyan sa bundok. Ang kausap niya, Air Force yan So, yung mga Air Force, yung, boom, babagsakan ng bomba, gano'n, di ba? 19, di ba? 19 po. Hindi ko po alam kung ilang sundalo ang nasawi, mga pulis na nasawi. Mga salot po yan Bantayan po ninyo yung mga anak ninyo. Nako, bantayan ninyo yung mga anak ninyo. Nabe-brainwash na sila Sabi niyo, ginagamit niyo si Jerlyn, di ba, na wag daming tolaran kasi nag-research siya labas sa school kasi pumunta siya sa Mindoro at therefore nang dun siya natagpuan. Nag-research, nakikipagbakbaka sa mga sundalo. Yung ba yung research nila? Yun napala nila, nag-research Nag-research sa bundok, di ba? Nag-training doon. Kasama armadong grupo, sinabi niyo, yun yung dahilan bakit siya dapat sagutin. Bakit nandun si Jerlyn? Why is Jerlyn there? Nasagot na po kanila pa. It's a legitimate bakit mag-research on what ground? And that's a legitimate purpose. Legitimate purpose of Actually, who? PLM? PLM? Kabataan Party List has a research arm? And what about it? If you're doing a legitimate research, Let us know. andun kami. ano po ba people and these were the same materials, equipment, for example, even alumni. Actually, we have saved a lot. Alam niyo
ba nung ang Si daming, Father Paes di ba ang daming nasunugan ngayon? Yes. Alam mo, if it were not for the armed forces, Huwag niyo po yes, and don't push Bakit niyo po ako dinuturo? Bakit I'm po kayo not- lumalapit sa Bakit po akin? kayo lumalapit? Kayo kanina yung lumalapit sa akin. Kayo lumalapit. Kayo yung lumalapit. Sa karapatang pantao. And to all students who are here right now. Oh, di ba? Wala na. Alam po niyo, cancer yan. Cancer yan. Wala na yung batang yan, yung babaeng yan. Na-brainwash na yan. Nako. Mga ka-reaction, ingatan po ninyo yung mga anak ninyo sa mga elementong ito. Ingatan po ninyo mga ka-reaction. Dahil yan, usapin dyan pera. Control. Hindi po mananalo sa gobyerno yan. Paano ka mananalo sa gobyerno sa INP? Takbo ng takbo. Tapos yung mga leader mo, sina Joma, nandyan sa Dahig. Tapos yung mga asasarap ng buhay ng nina, di ba? Ang sasarap ng buhay ng mga leader ninyo nasa kongreso. Tapos kayo nagigipagbakbakan sa mga nagugutom pa kayo kung makaingi kayong manok o sardina sa mga mahihirap dyan sa bundok. Tinatakot-takot pa dahil may mga baril. Mga kareaksyon, sayang ang batang ito, kaya lang wala na yan. Na-brainwash na yan hindi na wala na yan. Wala na. GG na po yan mga ka-reaction. Maya-maya makikita mo yan. Nasa bundok na rin yan. Then, these are for Nakakaawa, oh. Yun nga po nasa school pero wag tayo magsusugal. Ang batang yan, iiwanan niya yung mga magulang niya. Iiwanan niya yung mga magulang niya. Hindi na makikinig sa magulang niya. Na-brainwash na po yan. Wala na po. May sakit na sa pag-iisip yan na brainwash na yan. Hindi na, wala. Sayang, oh. Hindi po. Ini-report ko lang po ang mga kapwa kabataan. Ito protest po namin Ito po. Wala kayo sa lugar. Ito po. Ito yung ginagawa ng AFP sa bansa natin. Natodas po yung mga kasama nila, hindi nila alam, nakikipagbarila sa mga militar. Hindi ka naman babarilin ng militar kung wala kang baril Militar po yan, militar. Hindi po natin pinag-uusapan dito police, hindi natin pinag-uusapan dito militar yan. Pag inoperate ka ng militar, wala ka ng kawala. The Catholic Christian values. Catholic Christian values, matagal nyo nang binayolate yun. Yan ang mercenary traditions ng AFP. You are instigating an act. Kayo po ako nung lumapit sa amin. Ano po ako No. Ikaw ang lumapit sa akin. Kayo po yung lumapit. Ngayon, sagutin niyo po yung tanong namin. You are not. Thank you. Welcome to University. Militar sa pamantasan! Panayasin! Militar sa pamantasan! Wala na. Komunista na. Sabi ninyo, kabugukan nila, wala na. Yung mga kabataan yan, na-brainwash na po yan. Na-brainwash na yan. Defend ang freedom! Singilin! Pagbayarin! Thank you for indoctrinating and brainwashing yung mga kabataan dyan. Kayo po ang tukunin na magpunta sa amin. I from this university. Baba ako sa hukay si Pope Francis. Ginawa ninyo. Tandaan niyo to. This is the day you welcome the military forces who is the #1 human rights violator. And this day mismo, na kung saan namatay si Pope Francis na #1 human rights protector. At sa tingin niyo, UST, matutuwa ang Pope Francis natin dito. Hindi. Baka bumangon pa yan sa hukay at parang magsabihin kayo na walang lugar ang mga mamamatay tao dito sa loob ng pamantasan natin. Oh, UST po yun. UST pala. UST. Nako. Yung mga taga-UST dyan, nako. Yun po, nagbabayad ng mahal na tuition po yun. Yung mga magulang niya, naghihirap para lang makapasok sa eskwelahan. Yun po yung naging resulta, mga ka-reaction. Nadali na yung batang yun. Sayang. Na-brainwash na po yun, Anyway, mga ka-reaction, dako na tayo sa isa pang pag-uusapan natin. Submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po. Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow.
Komedyante pala itong si Chuhay, ano, Eddie Wow. Pinipili niya, wala nga cash deposit. O, di ba?